Sabi nga po sa awit 121 verse 1 to 2. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako, saan ang gagaling ang aking saklolo? Verse 2, ang hangad kong tulong sa Diyos nagsisimula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen? Purihin po ang ating Diyos na buhay. Sabi nga, anumang mga pagsubok na pinagdadaanan natin, kung tayo ay nakakapit sa Kanya, tayo ay malakas sapagkat ang kalakasan natin ay nagmumula sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Are you ready, children of God? Handa na po ba tayo magpuri at tumawid? At muna sa bahay at nasa kwarto, sayaw tayo para sa ating Diyos sapagkat ito ang ikinasasaya ng ating Diyos na buhay. Amen? Sa oras na ito, kailangan natin umiti ang Diyos na buhay sa Kanyang mga anak. Amen. Hallelujah. Luwalhati at purihin natin ang Diyos na buhay. Woo! Hallelujah, Jesus! Purihin ka, Panginoon! Glory to God! You are worthy to be praised, O God! Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahangalan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, O siyang sandigan ko, O Diyos magpakailanman.
Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon, kasi kahit ang dami namin mga pagsubok, sa pamilya man, sa labas man, mga pandemic na yan, nagsasaya kami at kami magpupuri sa iyo dahil tapat kang nagmamahal sa amin. Sabi nga, walang ayawan. Dito malalaman ang tapat na Kristiyano. Malapit na siyang dumating, pero hindi natin alam kung kailan. But all the signs are here. So kailangan lang po natin magpakalalim at kumapit sa Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Salamat sa pag-ibig mong wagas. Dahil sa kabila ng aming mga karumihan at kasalanan, ay tinawag mo kami, pinili mo kami, Panginoon. Kaya minamahal ka namin tunay, O Diyos. Para sa iyo, Panginoon, ang aming papuri at pagsamba. Hallelujah, Jesus. Aking mahal, ang iyong mga bagay di titila. Buhay ko, hawak mo kailan pa man.
Diyos, pupurihin ko ang kabutihan mo, O Diyos. Purihin ka ang kabutihan mo, Diyos. Purihin ka, Jesus. Dakila ka, kalakasan ko ay ikaw. Purihin ka, dakila ka, luwalhati ka. Purihin ka, Jesus. Kalakasan ko ikaw. Purihin ka, kay buti-buti mo. Dakila ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat na maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Dahil siya'y mahabag kami, Panginoon, lahat ay naligtas, O God. Salamat, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Maraming salamat muli, Lord God, sa umagang ito na ibigay mo sa amin. Maraming salamat dahil muli namin maramdaman ang inyong presensya. Tunay nga na ang inyong presensya na nagbibigay ng kalakasan sa amin, Lord God, na nagbibigay ng inspirasyon sa amin, na bumangon sa araw-araw na ginagawa, Lord God, para harapin ang pagsubok, Lord God. Lord, hindi kami natatakot sa kung anumang problema aming hinaharap ngayon or aming haharapin pa dahil lagi mong pinapaalala kung gaano ka kabigi sa aming buhay. Lord, sa service na to, Lord God, may you continue to bless each and every one of us. Bagamat hindi kami nagkakatipon-tipon dito, Lord God, sa simbahan face-to-face, but still, meron kang ginagawang paraan para kami makapakinig ng iyong salita. Maraming salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa na makikinig at patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan at karunungan, Lord God, para maintindihan ang inyong salita. Tinatas namin lahat sa iyo as we glorify your name in this we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon Jesus. Amen. Amen. Always remember, Jesus loves you. Amen. Praise God. Thank you, worship team, for leading us in our worship this morning. Bagamat ang sitwasyon ay mahirap, pero dahil marunong ka magpuri sa Diyos, ay patuloy po tayong lumalakas po para sa Panginoon. Amen po ba daw? Amen. Okay, sige po, if you have your Bible, turn with me sa New Testament on the book of James. Kay Tupayong Santiago. James chapter 1 from verse 2 after verse 8. Santiago 1, Kabanata 2 hanggang 8. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. And if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Now verse 6. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is a double-minded and unstable in all they do.
May God bless the reading of His Word. Amen. Sige po, tayo po'y mananalangin. And let's lift our hands po. Both hands. Sige po. It is a point of contact that we believe kasama natin ang Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat at may oras kaming magpuri, magsamba. Kahit nasa live stream lamang kami at hindi kami nagkikita-kita, pero naniniwala po kami kasama namin ang iyong banal na Espiritu. At kung kasama namin doon, ito'y may kapayapaan, may kagalingan, may kaayusan, may kagalakan. Yan ang kalakasan ng Espiritu Santo na ibinibigay mo. Muli, ay hinihingi po namin ang iyong talino, ang iyong basbas sa aming pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Hawiin mo ang mga problema, ang aming mga iniisip. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na magsalita sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi, Amen. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Everybody, come on. Amen. Sa bahay mo, sa sala, sa kusina, para sa Diyos ang kapurihan. Amen. Our topic for this day is entitled, Turning Trials into Triumph. Ang mga pagsubok ng buhay ay magkakaroon tayo ng spirito ng pagiging panalo. Sabihin mo nga sa katabi mo, panalo ka. Tingnan mo. Sige, kausapin mo, tingnan mo sa mata. Panalo ka. Amen. Hindi ka kawawa. Amen. Binabaril tayo ng kaliwat kanan ng problema, pero hindi tayo kawawa dahil sa Panginoon. Now, in my introduction, ang Biblia po ay punong-puno ng mga tao who turn their defeat into victory. Yung pagkatalo nila, nagwagi sila. Who makes their trials into triumph. Punong-puno po ang Biblia niya. Now, tayong mga anak ng Diyos ay hindi accepted. Hindi accepted at talo tayo. Hindi. Tayo'y kayang bigyan ng Diyos ng tagumpay sa buhay na ito. Now, dati, being victims, mga biktima. And now, we became victors. Sabi mo sa iyong katabi, panalo ka kapatid. Sige nga, panalo ka. Hindi ka biktima. Sabi mo, hindi ka biktima. Ikaw ay binasbasan para sa ating buhay na Panginoon. Amen? Amen po ba doon? Amen. Now, there's 4 keys about this triumph. Ano yun? Letter A, count. Andiyan yan sa verse 2. Now, letter B, no. Dapat alam mo. Verse 3. Now, letter C, let. Dapat. Ito'y dapat na malaman mo. Now, letter D, you should ask of God. Now, from verse 5 up to verse 8. Dahil kasama at kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Now, ang Panginoon po ay patuloy na kumikilos sa atin. Now, number 1, count it all joy when you fall into various trials. Tingnan nyo. May problema ba yung katabi mo? Tingnan mo. Ako, puro problema ang kinukwento niyan eh. Puro kung ano-ano mga problema ng mundo. At sabi dito, kung meron tayong mga problema ng count, bilangin mo. Dapat maligaya ka. Sabi mo sa iyong katabi, dapat maligaya ka, may problema ka. Di ba sa tao, normally, ang tao ayaw ng problema. Para yan sapatos na ipit ang paa mo at ayaw mo at gusto mo nang alisin ang paa mo dahil ang sige. Pero ang sabi ng Biblia, si Katukayong Santiago, pag may dumadating na sari-saring pagsubok ng buhay, dapat bilangin mo ang iyong kaligayahan. Di yata niya nauunawaan niya. Ang hirap, di ba? Bakit ka magiging masaya sa oras ng mga pagsubok at dad ka pa ng mga pagsubok ngayon? Yung text mo, yung message mo, yung messenger mo, dad yan ang puro tao ngayon na punong-puno ng problema. Pero purihin ng Panginoon, dito pinapalakas tayo ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, pinapalakas ka ng Panginoon. Dapat po isipin natin ang mga dumadating na pagsubok ng buhay, normal lamang yan sa Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, normal yan. Amen. Huwag mo tanungin sa Diyos, bakit? Bakit? Kasi sinabi nung paman ng Santiago, hindi pa tapos ng
sabi dadating pang trials. Pero dapat magalak ka. Yan ang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan maging magalak? Now, pag-aralan natin. Now, letter A. That we will experience trials. Ano sabi ni Santiago? Tayong lahat ay haharap sa pagsubok. Kung ikaw ay nag-aaral, magtatanong na, bakit hindi ko yung nakuha? Bakit ganyan ang grades ko? Kung nagtatrabaho at may negosyo ka, bakit ang hirap kumita? Kung may kaibigan ka, may mahal ka sa buhay, na nagkasakit, ang iba'y namatay na nga. Bakit ganoon? Bakit puro trials? Sabi ng Biblia, we should experience trials. Sabi mo sa katabi mo, nararanasan mo yan. Sige, sabi mo sa katabi mo, mararanasan mo yan. Nadami pa yan sa amin ng Bible. Talaga itong Bible, no? Pero hindi po tayo iniiwanan ng Panginoon. Amen. Mapapit ka man, bumagsak ka man sa sari-saring pagsubok, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Amen? Dahil we are human, andito ang sakit, andito ang aksidente, andito ang disappointment, andito ang karamdaman, andito ang kamatayan, andito ang magulong isip. Pero dahil doon, yung Satanas, he is fighting us. Ang mundo, ino-oppose tayo ng sari-saring problema ng buhay. Pero purihin ang Diyos. Nung pa man, sinabi na yan ni Santiago, kailangan mong maging matatag. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan mong maging matatag. Sige, tignan mo sa mata. Kailangan mong maging matatag. Amen. Now, letter B. What is to be the Christian's response? Ano dapat ang response ng Kristiyano? You count it all joy. Magalak ka sa oras, in the midst of the problem, in the midst of the trials, dapat magalak ka. Sabi mo ulit sa katabi mo, dapat magalak ka. Hindi ka dapat malungkot, hindi ka dapat isip ng isip. Ang suggestion ng Bible, magalak ka. Di ba ang dami mong kwento sa problema mo ngayon? Ano kasagutan? Magalak ka. Ako naman, hindi ko naman maintindihan, Pastor. Sabi po yan ng Biblia, you consider, you count the joy na dahil anak ka ng Panginoon, patuloy kang haharap sa sari-saring pagsubok. Now, number 2, knowing that the testing of your faith produces patience. Ang pagsubok daw po ng ating pananampalataya ay nagbibigay patience. Ano patience? Ano perseverance? Pagtitiis. Everybody say, pagtitiis. Ay ba lahat? Pagtitiis. Mas malakas. Pagtitiis. Ang dami mong problema. Ang sabi ng Bible, magtiis ka. Ewan ko na nakukuha na ninyo ako. Ang suggestion ng Bible, yung ating pananampalataya magiging matibay lamang yan kung marunong kang magtiis. Hello, hello. Kaya pala ito asawa ko, kaya pala ito anak ko, kaya pala ito boss ko, kaya pala ito instructor ko, kaya pala ito kapitbahay ko. Para magtiis. Now, kung nasa bahay ka at katabi mo ang asawa mo, kaya pala. Sabi mo, kaya pala. Kailangan mo, magtiis. Now, letter A. Ano sabi doon? Under number 2, we must, the value of trials make it possible. Ang pagsubok daw po na dumadating at sari-saring pagsubok na dumadating sa atin, ito'y nagbibigay sa atin ng katatagan. Everybody say, katatagan. Sapagkat ang pagsubok na yan ay manganganak ng pananampalataya. Di ba ang hirap intindihin? Bakit, Panginoon, kailangan kong magdusa? Bakit kailangan mong dumaan sa mga pagsubok na ang hirap-hirap? Para po pala ang ating pananampalataya sa Diyos ay lalong maging matibay. Alam po ba niyo itong goal? Pag
ito lalong nilalapit sa apoy. Pag daw fake na gold, ilapit mo sa apoy, iitim. May katabi mo, di ba maitim? Iitim. Pero pag totoong gold, anong nangyayari sa totoong gold at nilalapit mo sa apoy? Lalong lumalabas ang pagiging gold. Kaya ang Kristiyanong faith, takot na takot yan. Higit sa lahat, pag mamatay na ako, may sakit na ako, wala na ang negosyo ko, wala na ang trabaho, ako, kaibigan ko, ako ang mahal ko sa buhay. Natatakot. Kasi nga, faith ang pananampalataya. Doon po pala sa pagsubok ng buhay natin, sa mga sari-saring pagsubok ng buhay natin, doon tumitibay ang ating pananampalataya. Palakpakan natin po ang Panginoon. Thank you, Lord. We know Pastor Lito, siya po ay ginamit ang church sa kanya at nakakilala siya sa Panginoon. Bandang sa Kingsville pa yun, kung kilala niya sa Pastor. Umatid po siya isang umagang linggo na laseng at nakadrugs. Pero at that time, after the service, he received Jesus Christ as his own personal Savior. Since then, hindi na siya bumalik sa kasamaan. Sabi niya, Pastor, bakit ang iba hirap na hirap tanggalin ng bisyo? Ang dali naman eh. Sabi niya. Kasi pag ibinigay mo lahat talaga sa Panginoon at iniyak mo yan, mawawalan ka na ng gana sa sigarilyo, sa drugs, sa alak, sa kung ano-ano mga mga tukso. Sabi niya, sabi ko, ang dali naman. Kasi nga, sabi niya, kasi ibinigay ko lahat kay Lord. Yun iba kasi, pag may problema, Lord, sa'yo na ako. Pag wala ng problema, Lord, teka muna ha, may gagawin ako. Pero pag may problema ulit, Lord! Hapasin niyo? Pero sabi niya, ang dali lang pala sumunod kay Lord. Kung talagang ibinibigay mo ang lahat. Now, letter B. Ano sabi dito? Faith tested produces patience. Ang pananampalatayang sinubo ay magbibigay sa atin ng patience or perseverance o pagtitiis. Ulitin natin yung salita, pagtitiis. Tayo pa lahat, pagtitiis. Mas malakas pa po, pagtitiis. Kaya yung problema mo ngayon, yung mga nangyayari sa'yo, ano sigaw ng Bible? Magtiis ka. You should have patience, perseverance, madedevelop yan sapagkat pag na-develop ang iyong pagtitiis, yung pananampalataya mo kay Lord ay magiging madali. Sabihin mo nga, wow. Bakit naging wow? Kasi maraming tao ay hirap manalig. Kasi ayaw nang magtiis. Ang hirap ng buhay ngayon at daming abukang bibig ng tao, problema. At ang sigaw ng Bible, magtiis ka upang ang pananampalataya mo kay Lord ay lalo tumibay. Again, let's give a clap offering kay Lord kahit wala ako sa amen. Sa bahay mo, palakpakan mo ang Panginoon. Now, number 3, let's patience have its perfect work. Dapat po pala yung perseverance ng patient ay magkaroon ng perfect will sa ating buhay. Under it, letter A, we must let patience do its work. Yung pagtitiis po natin, dapat kumikilos yan. Dapat nagbabago tayo. Dapat nauunawaan natin ang kalooban ng Panginoon. Bakit at kung bakit dumadating ang mga pagsubok na ito. Di ba? Marami kang kaibigan ngayon o kamag-anak na may sakit, may problema. Hindi natin alam bakit nagkaganon. Pero kailangan natin magtiis, mananalig. Pagpasalalo ng Bible. Kumatok, hindi lang po prayer. Maraming Kristiyano ang gagaling mag-pray dahil may problema. Tinanong mo, nagbasa ka ba ng Bible? Hindi, prayer lang. No, dapat magkasama po yun. Pagbabasa ng Biblia, iniintindi ang Biblia at nanalangin. Kung puro ka lang prayer, kulang. Bumalik ka sa salita ng ating Panginoon. Amen? Now, letter B.
opportunity to work, it produces maturity. Ano nagagawa ng patient? Ng pagtitiis? Ano nagagawa niya? Maturity. Kaya po pala maraming Kristiyano na natiling baby Christian. Diba? Kung tawagin ng iba, babe. Hello, babe. Baby Christian. Hindi umabot sa maturity. Kasi ayaw magtiis. Gusto agad, nakawala agad sa problema. Pero kapatid, kaibigan, kababayan, ang sabi po dito ng salita ng Panginoon, it produces maturity. Hindi kita madinig kasi ang hirap talaga. Ang hirap kausap ng, hindi naman itong camera, cellphone itong kausap ko. Pero God is good. Amen? Amen. Now, andun na po tayo sa letter B, and then let's go sa number 4. What is number 4? Let him ask of God. Sa matinding pagsubok na ito, ano kailangan gawin natin? Ask of God. Tanungin natin si Lord. Sabi ko dito, letter A, ask wisdom, ask for it from God. Talino. Now, maraming magulang na talaga namang ang pinakagusto ang anak nila ay makapag-aral sa isang universidad na sikat. Pero mahal. Sa mga boss ngayon na doon graduate ng mga boss, doon ka mag-aral anak. Sapagkat pag pumasok ka ng trabaho, madaling makapasok. Pero dito po, nag-uumpisa po pala ang talino. Nag-aaral ka ba? May trabaho ka ba? May desisyon ka ba kailangan gawin? Kailangan mong hingin sa Diyos. Kasi nga po, ang madalas sa anak ng Diyos, nakaplano na. Para bagang paglapit sa langit, Lord, pirma. Okay na yan, pinagplanuhan ko na yan, pinag-isipan ko na, Lord, pirma. Kaya pag napalpak, sinisisi si Lord. Bakit Lord, pinag-pray ko naman ito? Bakit nagkaganon? Kasi na ikaw ang nagplano, ikaw ang nag-isip. Ang sabi ng Bible ngayon, kung kailangan mo ng talino, humingi ka sa Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, humingi ka sa Diyos. Sige, humingi ka sa Diyos. Sapagkat isa po sa pinaka mahirap po dito, if we go sa verse 6 hanggang verse 7. Baka katulad ka na nag-aalinlangan na tao at hindi naniniwala. Para kang alon sa dagat, madalas puro hangin. At sabi sa verse 7, ang bigat ng verse 7, ganitong klaseng tao ay huwag mag-expect na sasagutin pa siya ng Diyos. Ang bigat. Grabe si Santiago magsalita. Pag ayaw mong maniwala, ayaw mong sumunod sa Diyos, huwag ka nang mag-expect ng answer prayer. Pag nandiyan ka ngayon sa kama mo na may sakit ka, pag nandiyan ka ngayon tulala dahil sa trabaho mo, dahil sa negosyo mo, dahil sa bayarin mo, dahil sa utang mo, hindi mo alam ang gagawin. Sabi ng Biblia, kung ayaw mong sumunod sa Diyos, kung ayaw mong maniwala sa Diyos, huwag ka na mag-expect. Bigat. Sabi ko, Lord, salamat, hindi si Pastor James ang nagsasalita. Ang salita mo ang nagsasalita. At pinapaalalanan kami na dapat magtiis kami. Dapat maniwala kami. Dapat humingi kami ng talino sa iyo. At mangyayari ang kalooban mo sa aming buhay. Wow. Sabi mo ulit, wow. Bakit? Dahil kasama natin ang Panginoon. Mabigat po ang buhay, di ba? Kahapon, nag-break tayo ng record. Ilan ba kahapon nagkasakit? 17,000 something. Mula pa daw po ng pandemic yon, ngayon lamang, Friday, kahapon lamang, ang pinakamarami. Pero purihin
papuri ng Diyos. May kagalingan sa pangalan ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Sige po, ikay nandyan sa iyong kama, sa kusina, nandiyan ka sa iyong sasakyan. Let's focus on the Lord this morning. Kung tatanungin ko siguro ikaw ngayon, ang dami mong prayer request. Dami mo kasi pagsubok eh. Pero nung paalala ng Biblia, count it all joy, brethren. If you are facing problem after problem. Hindi po sinabing isang problema na. Kung sa Tagalog version nga sari-saring pagsubok. Ang dami niya ngayon. Pero purihin ang Panginoon. Ang kailangan po pala ay magtiis, magkaroon ng pananampalataya, at hingin sa Diyos ang inong kailangan natin. Huwag kang mag-alala. Kahit ang problema ay paparami ng paparami, sabi ng Bible yan, ang Diyos naman hindi ka iiwanan o babanggiyanan. Pag naabot po natin yung pagtitiis at nanampalataya tayo sa Diyos, doon pumapasok ng maturity. And then when you ask the Lord for wisdom, doon mo maiintindihan bakit nangyari yun. Dahil may plano ng maganda ang ating Panginoon. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Everybody, let's lift our hands. Damahin po natin ang presensya ng Diyos kahit magkakalayo po tayo. Kahit nandiyan ka lang sa live stream at malayo ka siguro, nasa ibang bansa ka. Pero kaya kang mabuti ng Panginoon. Hallelujah. Lord, kadalasan ay hindi namin maintindihan ang aming mga sitwasyon. Pero nung salita mong magala ka, kung maharap ka sa sari-saring pagsubok, Lord, napakaraming pagsubok. At karamihan dyan ay hindi namin maintindihan bakit dumadating. Pero ang sabi mo, we need perseverance. Sa Tagalog, pagtitiis. Sapagkat mga anak ito ng pananampalataya. At sa pananampalataya, magiging mature Christian kami. At doon, makikita namin ang iyong kapangyarihan. Lord, huwag mong hayaan na lumayo kami at bumitiw kami sa iyo. Huwag mong hayaan na mawalan kami ng pananampalataya sa iyo. In the midst of the trials, in the midst of the problem, kasama namin ang Diyos. Patuloy mong ipadama sa amin ang iyong banal na spirito, ang iyong yakap, na kahit mahirap intindihin ang aming mga sitwasyon, ay kailangan na lalo kaming yumakap sa iyong kalooban, lalo kaming maghanap ng kaharian ng aming Panginoon. Sapagkat doon ka lamang namin lalong maiintindihan na ika'y napakabuting Diyos. Lord, bless those people who are watching your live stream right now. Sa may karamdaman, you are the God who can heal us, Lord. Sa mga nangangailangan, you can provide for all our needs. Sa mga may problema sa emosyon,
Ikaw ang aming kapayapaan. I speak to the spirit of COVID in the name of Jesus. Lumayas ka sa mundong ito dahil ang aming Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Lord, patuloy mo kami i-cover ng iyong banal na dugo. Ang aming kaibigan, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming iglesia. Hayaan mo ang iyong dakilang pangalan ang patuloy na maitaas. Hindi problema, hindi pagsubok, kundi ang iyong dakilang pangalan. Salamat. Salamat sa paalala na magiging matibay kami dahil may Diyos na lagi kaming kasama. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Ang lahat po tayo magsabi, Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Ako, palakpakan natin. Dahil may gagawin ang Diyos. Amen! Salamat po sa iyong pakikinig ng salita po ng Panginoon. As David will come para sa ating offering po. Thank you, Pastor James, sa wonderful message. So, ngayon po, tayo po ay pupunta sa offering po tayo. So, sa BDO account po natin, ito po ang number, 000-630-142491. And sa GCash po natin, ang number is 099-897-82760. And ang nakalagay pong name doon is Jemima Fresco. So ngayon po, let's pray na po sa ating closing. So let's pray. Lord, sa araw ng pinili niyo, Lord, sa aming service na ito, Lord, sa aming live, and Lord, sa mga tao po sa bahay, Lord, protektahan niyo po sila sa COVID na ito, Lord. God, alam po namin, ikaw na po bahala sa amin, Lord. Lord, bless each and every one of us, Lord God. Kasi Lord, alam po namin, ikaw pa lang, Lord God, alam namin, panalo na kami, Lord. Yes. Lord, maraming salamat po ulit sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you and God bless po. See you po sa next Sunday.